naganap ang isang pag-uusap. Ang pag-uusap na ito ay isang kaganapan na naganap. Naganap at kaganapan. Okay, Hindi, sige. naganap ang isang pag-uusap. Naganap ang isang pag-uusap. Ang pag-uusap na matagal nang hinihintay na rin naman ng mga nakapaligid sa taong ito na dapat nangyari. Yes. Which is nangyari nga. And we were, I think, one of the privileged na ma-witness ito. And very few people witnessed this and heard what was discussed inside a small room. Pero doon sa pag-uusap ngayon, nung gabi yun, thank you, doon sa gabi yun, doon ko nakita ang Mayor Baste Duterte na may puso at may utak. Grabe ang koneksyon ng kanyang puso at isip. At hindi siya nahihiyang may mga pointer siya na dumating pa sa point na hiningan din tayo ng mga opinion natin. Diba? Yun yung, di ba, na hindi siya yung know-it-all. Bakit nandun si Atty. Jake Rodriguez? Ako rin naman pwede ko ba sagutin? Sige, pwede naman. Para mag-usap sila ni Mayor Baste. Yes. Na kailangan, kasi hiniling ito ng marami sa grupo ng isa at grupo ng isa na maganap ang pangyayaring yon. Sa maganap. So, kaya lang, ang pinakamalinaw dito sa pag-uusap na yon ay ang appreciation ng isa sa isa. Ng bawat isa sa isa. Mutual yun, no? Mutual yung appreciation. At ramdam mo sa kanilang dalawa, sa dalawang maginoong ito, sa dalawang magiting na to, sa dalawang maysok na to, ramdam mo sa kanila yung pag-uusap nila ay sincere. Walang halong kaplastikan, walang halong kaeman. At ito, ang isa sa masasabi mong usapang lalaki talaga. Isa lang talaga ang panira sa lineup ng BGP si Yvette Salvador. Yan na. Baka naman the old man sees something in him. We don't know. The old man being parang iba yung parang iba yung information ko, Pamela. Yung information mo. Kaya nga tayo nagpapakabay siya. Alam mo yun? Anyway, we'll see. Tingnan natin kung mismong si PRRD ba ang magtataas na kamay niya. Anyway, sa takbo po ng mga pangyayari niyo, napakahalaga talaga na iboto natin ang lahat ng mga kandidatong tingin nating nararapat, matalino, may tapang, may puso, at higit sa lahat po yung kung sino man yung i-endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ulit-ulit din ang sinasabi namin sa inyo, napaka-critical ng darating na midterm elections, hindi lamang ito sa kinabukasan ng ating mga anak, magiging apo, kundi para rin ito sa isinusulong nilang impeachment case laban kay VP Sara Duterte at syempre yung tinatago nilang charter change. Na hindi, alam mo madam, hindi naman masamang pag-aralan kung ano ang dapat i-update sa ating konstitusyon. Hindi siya masamang pag-aralan. Tama. Pero kung sila ang magbabago sa panahon ngayon, no way, Jose. Yun ang pilit natin yung sinasabi na kung saan in-establish nila na sila ay credible people, credible leaders of this country, and credible and trustworthy government officials, maaaring ang tao walang takot na ipaubaya sa inyo ang pag-i-initiate ng pag-aaral at pagbabago ng ating saligang batas. Bakit mo nasabi, Pamela, na hindi sila katiwa-tiwalang mga opisyalis ng pamahalaan? Hindi tayo matatapos. Sinasabi ko na hindi tayo matatapos. Napakarami kasi nila. Napakarami nilang atraso. Ang pinaka-latest, and dalawa lang muna, yung hair follicle drug test, wala silang panawagan. Tatlo pala. Hair follicle drug test, wala silang panawagan, tigil-tahimik sila, nagsisilbi, parang mga pipi lamang sila, bingi at hindi nila nararamdaman yung panawagan ng tao bayan. At yung pangalawa rito, yung flood control project. Kung ano-ano ang mga nauubos na oras nila sa investigasyon, patungkol sa EJK, patungkol sa POGO, patungkol sa impeachment niyan, budget ni VP Sara. Okay yun, sige, trabaho niyan, pero please, sa validation, tingin ko mas mabigat na issue at mas mabigat na usapin at dapat pag-usapan yung patungkol naman sa flood control project kung saan napupunta yung mga pera to. At ang pangatlo, yung agri-smuggling na pilit nilang tinalikuran at hindi na nila pinagtakpan. Tinalikuran. Ito, napaka-importante din tanong ang ibabato ko ngayong araw. Kumusta po ang ating audio? Kumusta naman si Loud and Clear? Kumusta po ang Loud and Clear? Si Loud and Clear. 165 likes, person of stereo. Salamat. Si Loud and Clear, kumusta po? Baka maayong gabi na. Sabi ni Trinidad Tobaon. Ayong gabi, Rosario, around the world. Wala pa naman nagkukumpiyan. Wala no? As the autism. Magkit naman siguro. Medyo mahina ang boses. Medyo. Alam ko, sisitahin na naman ako sa Pamela. Baka napapatasan naman ang boses ko. Nag-live ako kagabi, wala raw kakulitan ko pag hindi raw kita kasama. Hindi ko si Pamela makulit. May sumasagot dito.
Nabigay na ba clearance nyo? Nag-clear na ba itong mga gwapong to? So okay daw ang 8, na-clear na ba ang clearance nyo? May pa si General Kip Chopilo. Clear na. Clear na. O ano kayo ngayon? Casey, magsabi kayo kung na-clear na kayo. Kung hindi, tutulungan namin kayo mag-follow up. Tama. Kasi, bakit naman hindi? If we can take advantage of this platform and outlet, Marlon, to help other people, why not? Karapatan nyo yun, pinigilapan nyo. Nagtrabaho kayo ng bumbu. Ang problema, hindi nila kinilala mga effort nyo. Yan, di ba? Naka-isang taon din kayo, tapos ginanyan lang din. Parang may mali. Di ba? Hindi lang isang taon. Nakailang buwan din kayong umulat umaraw ng kampanya. Talaga nagkakayo. So dyan makikita, yung palang hindi mo pagtanaw ng utang na loob, hindi na talaga dapat pinagkatiwalaan itong mga Marcos. Tama, kasi napaka-ingrato ng mga ito. Napaka-ingrato na mga hipokrito pa. Actually, aside from the most important question ng loud and clear, we have a second-hanging question, Marvin, na dapat sabihin. Tayo ay galing sa Davao recently. Itong Lunes, galing tayo Lunes, no? Ayaw ko magsalita. Sige, Pamela, ikaw, mapagalitan ba ako po si Marlon? Baka mapagalitan ako ni Pamela. Ako pa naman, napakatakles ako. Ikaw, hanggang sabay hindi ko dapat sabihin. Takles ako, alam ko. Pero, you make it sound as if hindi maganda yung mga nangyari doon. Kasi meron pa tayo meron mga detalye na hindi pa karapat-dapat kilapan. At sana maintindihan niyo po, mga katetekayan po. Okay, sige, go. Naganap ang isang pag-uusap. Ang pag-uusap na ito ay isang kaganapan na naganap. Naganap at kaganapan. Okay, sige. Naganap ang isang pag-uusap. Naganap ang isang pag-uusap. Ang pag-uusap na matagal nang hinihintay na rin naman ng mga nakapaligid sa taong ito na dapat nangyari. Yes. Which is nangyari nga. And we were, I think, one of the privileged na ma-witness ito. And very few people witnessed this and heard what was discussed inside a small room. Yes. And it was ito ang pinakamalapit nating proximity na witness ang isang Mayor Baste Duterte. Ako, for me, I don't know about it. Ako rin. And doon ko lang rin siya nakita kasi yung 2 beses lang natin siya na-interview lang yun. Pero doon sa pag-uusap ngayon, ng gabi yun, thank you, doon sa gabi yun, doon ko nakita ang Mayor Baste Duterte na may puso at may utak. Grabe ang koneksyon ng kanyang puso at isip. At hindi siya nahihiyang may mga pointer siya na dumating pa sa point na hiningan din tayo ng mga opinion natin, diba? Yun yung, diba, na hindi siya yung know-it-all. Hindi siya know-it-all, talagang mula lang sa puso yung gusto niya lang sabihin. Yung pagtatanong, he kind of engaged everyone in the room ng kung ano ang mga take nila sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga nangyayari ngayon. At ang pangyayari ngayon would mean to say, nagsimula kasi ito sa premise ng pangungumusta natin kung kumusta na ang Davao ngayon. Coming from the event naman ng hindi magandang pangyayari sa loob ng KOJC compound at yung kaganapan doon na nanggulo for a while sa isang peaceful na Davao. Diba? And he said, ang pinaka-striking din doon, Marlon, is when he said that wala naman, okay naman ang Davao except for that one incident na pinaunahan nga ng isang tore. Ngayon, promoted. CIDG, director. Reward niya ba yun? Reward niya yun. And pinupustura siya para maging PNP chief. Buti sana kung reward lang to, Pamela, ha? Ang nakakatakot dito, sana mali tayo at sana hindi magpagamit. Although, marami naman talagang mga nagsasabi na doon sa KOJC compound, hindi lang basta nagpagamit ng isang General Torre, kundi siya mismo ang gumawa ng paraan para mapakita sa tao bayan kung gaano naging abusado ang kanyang liderato. So, ito, ang nakakatakot pa rito, sana mali tayo at sana hindi na rin gawin ni isang General Torre na isa ng CIDG director niya. Na sana, hindi rin ito magamit para naman sa nalalapit na halaga. Although by February 2025, next year, May 2025, magre-retiro si Romel Marvin. Ano niya yun? Mandatory retirement? Mandatory retirement. Pero wag natin kalimutan na pwede pa rin pwede silang i-reappoint. Pwedeng extend yung appointment niya. Oo. At pag na-extend ang appointment, ang termino ni Romel bilang PNP chief, malabo na maging PNP chief ang nag-aabang na si NCRPO chief Tateng Dartates. And pagka hindi na ma-appoint si Tateng Dartates na isang class 92, nakaabang ng isang class 93 na general to. May ganong kalakaran pa meron. Ito yung mga kwentuhan sa 4 na sulok ng Camp Crame at Camp Aguinaldo. Still na bad scenario? Siyempre, nasa trust and confidence ng isang commander-in-chief kung sino ang gusto nilang
maging PNP chief at kung sino gusto niya maging AFP chief. Pero sa ipinakitang performance ng isang General Torre sa mata ng mga taga-suporta ng KOJC, maling-mali. Bakit nagmamatter yung trust and confidence ng Pangulo doon sa mga taong i-appoint niya? Pero pilit niyang pikit mata at busal na bibig. Ang trust and confidence naman ng mga taong nagluklok sa kanya dyan sa kung nasa Yan ang mabigat. At katulad ng sabi mo, pikit mata at busal na bibig, mismong, ang huwag natin kalimutan na mismong si PBBM ang nagsabi na nung pasukin ng KOJC compound, walang mga armas at walang ginamit na tirgas at walang nasaktan. Yun yung medyo baliktad at saliwa sa katotohanan yung pananaw, paningin at yung statement payag ng PBBM. Okay, let's address the bigger issue. Okay. Ganyan tayong encounter sa isang Mayor Baste Duterte. Meron siyang yung pinatuan na naman natin na open door policy kasi you can talk eh. Yes. Kahit alam niyang mas mataas siya sa lahat, siya ang official. Pero kasama niya ang mga staff niya na makikita mo may friendship amongst them, no? Ang ganda, may friendships. Kuya, thank you sa inyo. Thank you. Sir Harps and Sir Mick, thank you so much. Meron pa isa, kuya doon. Sorry, kuya. Saludo po, saludo. And sa mga istampahan ni Mayor Baste. Actually, ang kaibigan natin, na hindi naman na may patago, ang kaibigan nating Joey at kaibigan nating si Ma'am Joey and Sir Edie Ugalbot na pareha natin na mga naging saksi. Yes, doon sa yun, sa moment na yun. Another question. Bakit nandun si Attorney Jake Rodriguez? Ako rin naman. Pwede ko ba sagutin? Sige, pwede naman. Para mag-usap sila ni Mayor Baste. Yes. Na kailangan, kasi hiniling ito ng marami sa grupo ng isa at grupo ng isa na maganap ang pangyayaring yon. So, maganap. So, kaya lang, ang pinakamalinaw dito sa pag-uusap na yon ay ang appreciation ng isa sa isa. Ng bawat isa sa isa. Sobra. Mutual yun, no? Mutual yung appreciation eh. At ramdam mo sa kanilang dalawa, sa dalawang maginoong ito, sa dalawang magiting na to, sa dalawang maysog na to, ramdam mo sa kanila yung pag-uusap nila ay sincere. Walang halong kaplastikan, walang halong kaepan. At ito, ang isa sa masasabi mo, usapang lalaki talaga. No? Ito yung usapang lalaki talaga. Bukod sa... Pwede bang usapang operate? Actually, kasi kailangan mong makinig eh. Kailangan mong mag-behave. Pero bilib talaga ako. Mayor Baste. May laman. Hindi yung ampaw at hindi yung... May laman siya. Matalino. Actually, may sense kausap. He's a different Baste from what the media portrayed him to be. Kasi media portrayed him as the happy-go-lucky son. Actually, ito yung ito yung mga 6 years ago o nung panahon ng Tatay Digong na nakita rin naman natin na, di ba, na talagang easy go lucky na parang pa-playboy, bubugoy sa mga Bisaya. Bubugoy. Pero is Bisayan word? Yeah, ginagamit na termino sa Bisaya. Ambot kung Bisayang word. Ambot, pero ginagamit din sa mga Bisaya yung bubugoy. Bugoy tuloy. Bugoy is a joker, di ba? Yung chill lang. Yun, chillax. Basta chill lang siya. Another interesting thing that happened, Marlon, is speaking of chill lang, doon ko nakita somehow na after 2 weeks, ang isang Attorney Jake Rodriguez ay nakapag-chillax. Sobra. Yung walang stress, walang pressure doon sa kanilang... At naihayag niya yung sa loob. Kada tinanong ng personal naman, tinanong ni Mayor Baste. At open din niya o prangka niyang sinagot. Nang walang walang hesitation. Yes. We saw 2 friends talking. Actually, we saw 2 gentlemen talking. 2 gentlemen talking, yes. Totoo yan, Marlon. And actually, the other thing here is, bakit ko nasabing I saw an Attorney Jake Rodriguez na chillax. Na chillax. Because I have to share a little bit of a story na people have been egging or asking or bombarding us with requests, questions, and expression of support na, Attorney Vic, takbo ka, dapat tumakbo ka, bakit mo sa PDP, ano nang desisyon mo? Yung parang, naghihintay kami, nakasuporta kami, blah, blah, blah. Naramdaman ko, bilang isang kaibigan, na may pressure sa ating kaibigan na Attorney Vic Rodriguez. At hindi ko makuhang gawing biro yung nawi-witness ko. Because this time around, I realized, ang hirap pala talaga pag sarili mo na yung siya ang nag-run ng show para maging para maihatid sa pwesto ngayon ni Marcos Jr. kung nasa siya ngayon. Nung si Atty. Vic ang nagraran ng show, madali sa kanya. Siya nagtitimon eh. Yes. Pero yung ngayon, from the outside. Nakikita niya, alam gagawin, dapat ito ganyan, dapat ito ganyan. Pero yung sarili mo na pala, hirap.
Yeah. No? Naintindihan ko yun. Kung siya nakitang, okay, he needs time, he needs to decide, he needs to contemplate on things, and most of all, he needs to pray. To be enlightened by the Holy Spirit kung ano talagang dapat niya maging desisyon. Because this time around, he is not deciding for someone else, he will be deciding for himself and for the greater good. Ang greater good na yan includes, of course, the Filipino people, and of course, most importantly, yung para sa family niya. Ano ang mas secured? Ano ang tanggap ng pamilya na yan? Ano, tayo mga kaibigan nakasuporta lang dyan. Pag sinabi mong hindi, kaibigan pa rin mo kami. Pag sinabi mong oo, hindi all the way, we double up our being friends with you. Kasi hindi lang kami friends in words. This time around, we also become friends in action na kasi tutulungan ka namin. Correct. At saka hindi basta-basta gera tong susungin ng isang Big Rodriguez. Gera bang masusungin ng mga nasa? And let's say, not only Big Rodriguez who will decide for sure later on kung ano ang magiging decision niya. Itong mga opposition candidates. Si Marcoleta na nag-declare na. Congressman Marcoleta. Diba? So, ang mabigat kasi, pwedeng gamiting pagkakataon ito ng mga personalidad na binanggit doon sa Kingmaker Book, gagamitin lang pagkakataon sakaling tumakbo ang isang Big Rodriguez para senador sa darating na midterm elections para siraan nila ito. Para gumawa ng kung ano-anong mga maling kwento, gumawa ng mga kung ano-anong paninira para lamang hindi ito manalo sa darating na panahon. Marlon, bakit sabi dito, vote state tayo. Sorry Sir Marlon, no way for Lacson. What happened? Ay, meron ka na bang na-express? Hindi, nung nakaraan, tayo. Pero hindi naman ako nag-thumbs up kay Senator Bing, di ba sabi ko, anyway, ba't ba ako napapaliwanag? Ang akin lang, consistent po ako, malaki ang dapat ipaliwanag ng isang Senator Panfilo Lacson sa mamamayan patungkol doon sa liquidation by certification. So sa susunod, yun ang magiging topic natin na dapat ang mga iboboto nating kandidato ay yung mananawagan ng pagpasura sa certification by liquidation by certification, mananawagan ng good governance, mananawagan ng hair follicle blood test, mananawagan ng tunay na pagbusisi kung saan napupunta ang 1.5 billion pesos a day na pondo sa flood control project, at mananawagan na ipagpatuloy ang investigasyon patungkol sa agri-smuggling, ang investigasyon sa PDEA leaks, at simula ng investigasyon patungkol naman sa extraction. Maglalagay tayo ng isang content para dyan, na kung ano-ano mga issue ang dapat sagutin ng bawat kandidato. Pag ikaw yes to liquidation by certification, X ka. Pero pag ikaw no ka, talagang isusulong ng mga may sugya. Hahanapan ka namin ng resibo na dapat kung ikaw ay dinala ng pagkakataon na ikaw ay mailuklok. Tama. Dapat may resibo at gawin mo talaga ang transparency na nire-require. Tama. Napaka-importante ng plataforma de gobyerno ng bawat kandidato. Pero dapat kalakip ng plataforma de gobyerno ito ang sagutin itong mga binanggit yung issue. Ulitin ko, anong issue? Hair follicle drug test, liquidation by certification, blood control, yung PhilHealth, diba? Yung PhilHealth. Yun. Magkakaroon tayo ng barometro. And nire-respeto ko po yun. Nire-respeto ko po kung XXKK Lacson. Dahil pananaw niyo po yun. And hindi ko pa naman tinatamsapan ng isang bigla. Wala pa. Actually, maaga pa eh. Wala pa. Minsan kailangan mo minsan kailangan mo marinig. Marami pang mangyayari. Oo, marami pang mangyayari. Malay mo, bigla na rin tayo manawagan about straight. Diba? Hindi pa natin alam. Marami tayong dapat consider pa. Actually, Marlon, gusto ko lang i-address itong isang tanong. Ang pangalan niya is si WTF. Sabi niya, ano ang masasabi niyo sa nagsasabing Trojan horse si Atty. Rodriguez? Ano batayan muna nung nagsabi niya na Trojan horse ang sabi Rodriguez? Gusto ko lang din ibalik dun sa moment na na-witness natin sa isang maliit na kwarto kung saan nag-usap ang dalawa, na nakaringgan natin ng isang, alam mo, very sincere message ang isang mayor na sinasabi niya na, you know, Atty. Vic, you were there with us and for us from the very start. From the very start. Sabi niya, you know, your call for good governance and your advocacy, the shared advocacy we have na meron ng maisog and all. And then, minsan nga, hindi naman namin hiningi yung pagtatanggol mo sa mga Duterte, na hindi naman namin hiningi, pero nakikita mo lang tamang gawin o tamang sabihin, ginagawa mo, sabi niya. For everything, sabi niya, thank you. So, sincere, no? And Mayor Bastino. What makes him a Trojan horse? Ang Trojan horse dahil daw hindi nila, ayaw sabihin ni Atty. Vic na nakita niya ang isang Bongbong Marcos na nagpulburon. Actually, ang tanong dyan, Marlon,
bakit ang isang attorney Vic hindi niya tinitake advantage yung mga moment na pwede naman siyang gumawa ng mga sabi-sabi lang pero hindi niya ginagawa. Diba? Kasi hindi talaga ganun yung doon mo makikita yung personalidad ng mama. Oo, diba? Yan na lang Marlon. Yung issue ng marami sa kanya, di umano na siya ay kapit tuko sa kanyang pwesto. Bakit siya nag-resign? If you are executive secretary, you are already the little president, they say, Marlon. And you will do anything and everything, Marlon, just to hold on to that power. He could have kissed us, Lisa Marcos, but did not. Instead, resigned and then left the government. Pinaliwala niya kung little president siya dahil hindi niya masikmura yung mga counterflow na nangyayari sa Malacanang, kaya nag-resign siya. So, ang isang Vic Rodriguez, hindi uhaw sa kapangyarihan, kundi uhaw siya sa mabuting pamamahala sa pamahalaan at uhaw siya sa katotohanan. At ang batayan nito, ito yung Kingmaker Book na Biblia na yun. Kung ano ang nangyayari at kung ano ang tunay na nangyayari sa palasyo ng Malacanang. Guys, meron lang ako phone-in question. Nang sabi ko, napanood na ba namin ang vlog ni Marlica? Ano kung meron? Actually, nakita namin siyang live a while ago and we haven't yung watched. title niya lang, nakita ko nagdadrive ako papunta rito. May gugurgurin na mga ilang bumaliktad na vloggers. So tayo ba yun? Bumaliktad ba tayo? Hindi ba tayo bumaliktad? Baka merong baka may mga vloggers na pero posible mangyari yun. Posible yan at alam naman natin si Ma'am Marlica, yung mga information niya laging tumatama. Laging nabibigo. At sana hindi magkatotoo. Kasi ang pagkakaintindi ko dun sa vlog, hindi ko natapos i-correct niyo po ako. Pagkakaintindi ko, may mga nabayaran ng vlogger na sinasabi niyang nagbalik loob na posibleng ipapatay ng gobyerno ito. Ipagurgor, literally, at ibibintang sa mga may personalities. Well, from our end, kung deserve ba namin yan, gusto niyo mangyari sa yung mga kademonyohan sa utak nila. Talagang deserve ng mga tao na talagang pumanaw dahil hindi hinihimutan yung mga puwet. Wala kami ibang kaaway at hindi naman nga namin kayo inaaway. Kinikriticize lang namin kayo. Karapatan natin yun bilang isang mamamayang Pilipino at karapatan natin yun sa isang demokratikong bansa. Diba? So, the thing that should be in question here is why can't people in government take criticisms? Yun yung parang aray na aray kayo sa mga bagay na may katotohanan naman at alam niyo yun, sapat naman na ang mga perang inyong nakakamkam. Bakit kailangan maging balat sibuyas pa rin kayo sa mga nasasabi ng maraming tao? At bakit kailangan may magbuwis ng buhay? Exactly, my boy. Kapag kami, ito on air, sinasabi namin, kapag may nangyari sa amin, wala kaming kaaway, wala kaming ibang binabatikos, kundi ang palasyo. Mismo. Kundi ang palasyo. Mismo. Whoever is inside that palace, mismo. We don't know. At ang mabigat dyan, kung hindi man mangyari na mag-gurgur tayo literally, may gagawin niya mga character assassination, kung halikating at kung anong pagdikit. Nasa nawag dahil dinagamit lamang natin ang kalayaan natin magsalita, magpahayag, at kalayaan natin magsabi ng katotohanan sa tao bayan. Ayun, yun na nga, tama ka, na meron 3 vlogger di umano ang kinakausap para purihin at bumaliktad kay Ngagba. Tapos, babayaran daw, tapos may pa-abroad. And in the end, kapag ito ay nagugor, ibibintang ito sa Miso. Well, tama ka. So this time we know, no? And actually, Marlon, very predictable yung mga ganyang approaches na meron sila. No? Very predictable. And somehow you realize it's very them. Siya, silang sila. Yung mga ganyang dalawang moves, di ba? It's very demonic attitude. Yeah. That's very sad. Okay. Ingat na lang po sa mga critical na vlogger. Pati tayo pa. Ingat. And lagi naman tayong ginagabayan ng nasa taas. Kung yung Sir Marlon, kamukha mo daw yung pulburin video. Ako, kapag alam nyo naman kung masyadong paipain na yung mga invento, huwag na ko natin palulan. Punasan na lang po ng tissue at isalaksak sa kanilang mga bunganga. It's as simple. More na magbigay tayo ng comment, dinidignify lang natin yung mga cheap campaign nila. But that's very cheap move. And if you realize na itong mabahong taong ito na nakaupo na yon, yung baho niya ay napaypayad natin, ibig sabihin, that makes us magaling. At yung sila ngayon, they minsan sasabihin nila, we don't want to resort to gutter politics. Ayaw naming magsalita ng kung ano-ano. Yung hindi man sila nagsasalita, what?
that makes you a classy person? No, not at all. Pero pag sinabi nila na kamukha ko si Piolo Pascual, aba, wala na kayo lahat. Doon ako man, susuporta ako sa'yo doon. Susuporta mo yung Lanilla. Susuportahan ko talaga. Pero pigil mata ko na lang sasabihin. Sige na nga, sige na nga. Pangag yun. Sigurado yung nagsabi yung pangag yun. At yung gumawa nung kamakailang pangag din niya, huwag niya na lang intindihin. Oo, yun na. Para sa kanila, itabubuti ng pagiging Eh! Ako, para lang flip eh. Yung flipboard na yan. Hindi yung mga 80s, 90s. Di ba nauso yung flip. Yung tatlo ba yun, andun lagi sa ESA. Actually, hindi ko pa po napapanood. Galing ko ako ng probinsya, kakaluwas ko pa lang po. Hindi pa po ako nakapag-monitor. So, agad-agad ko pong nilasisipayan at sinabi ka na para mag-live tayo dahil hindi tayo nakikita for 3 days na magkasama. So, yun ang minarapat natin gawin. And ako honestly, pagkatsating sa mga kapwa-vlogger, sa kabila na umiiwas ako. As much as possible, walang masamang tinapay sa atin na. Diba? Parang gano'n. Meron man. Choice nila yun. May freedom of choice. I think this one, kailangan din natin maglabas ng ating opinion. Ako, yung sa akin, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Mayroon mang mga nag-change of heart, meron mang mga nagbago ng kanilang mga disposition sa buhay, meron mang naka-realize na ang prinsipyo pala nila ay hindi sa kung saan tayo ngayon lumalaban, kundi dun sa dati niyang pinanggalingan. Yun po ay ibigay natin doon sa taong yun, respeto, but then of course, yung taong may mga matitibay na paninindigan, kagaya ng isang Marlon, kagaya ng isang Pam, at lahat pa kayo ng isang Maharlika na nandyan pa, patuloy tayong lalaban para sa tama na. Yun. Kasi sa mga panahon na to, na ang laban na to, na sinasabi natin very critical na mangyayari, ang number 1 Marlon na formula na meron or ingredient na meron para maipanalo natin to ay yung credible ka. Yung intact yung values mo. Yung consistent na sa pinaglaban mo. So, I hope nakikita nyo sa amin. At ibabangga mo yung mga issue mo sa mga tunay na katotohanan na nangyayari sa paligid. Dahil alam natin na pilit itong tinatakpan at pilit itong hindi ginagawa ng mga nasa mainstream people. Pero balik tayo sa usapan. Attorney Vic, na? Oo nga pala. Kasi, parang may iwasan. Pwede ko ba i-repeat? Yung sinabi ni Mayor Baste, ano man ang desisyon ng isang attorney Vic, nakasuporta ang isang Mayor Baste. Kaya rin naman, Marlon, kailangan... At ganoon din naman ang attorney. Ano man ang maging desisyon ng isang Mayor Baste, of course, buong pagkumbabang nakasuporta rin ng isang attorney Vic. Ito ang malinaw din na nangyari, Marlon. Kailangan natin i-share sa... na-establish dun sa meeting na yon na ang dalawang partido, dalawang profiles, hindi partido, dalawang tao, like Mayor Baste at Attorney Vic Rodriguez, ay hindi naggagamitan. Yes. Nakita natin yan. Yes. Diba? Hindi sila naggagamitan. At kailangan din ng konting paliwanag kung wala pa. Kasi marami nang nagsasabi naman na, let's say, ang kaibigan natin si PH Update, sinasabi naman nito, I think nagkausap dahil yung dalawa Ang sinasabi nito na wala pang desisyon ng isang Attorney Vic. And we have to agree. Because we know that for a fact. Yes. So wala pa sa decision. But his time is ticking and he has to make a decision somehow. October 8 na lang to. Ang October 8 is on Tuesday. And today is Thursday. Oh, shucks. So, meron na lamang 5 araw. Tama ba? Konting araw na lang yun at konting oras. So, ilang tulog na lang to. Oo. So, he has to make a decision. And whatever decision that is, sinabi na natin, na tayo ay mananatiling kaibigan ni Attorney Vic. Yes, pero dapat naka-ready ka pa. Bakit? Baka biglang-bigla tayong tawagan, mag-file lang Ikaw? Congratulations! I'm so happy for you! Mag-file lang leave. Mag-file lang leave. Opisina, di ba? Anyway. Ikaw ba nararamdaman na may calling ka sa pagsisilbi? Meron. Ako? Meron, pero alam ko miss call. Parang nakalimutan ko. Nakalimutan na ako yan Miss call. Miss call. Yeah. At siguro ako meron din. Kaya lang, unanswered call. Unanswered call. Hindi, ito man yung sinasabi ko kanina. Yung sinabi mo kasi na suportado ng dalawa ang isang isa. Kaya rin naman nangyari o naganap ang taasan ng kamay. Ang sabi kasi ng isang Mayor Baste, kung ano man ang desisyon mo, suportado kita. Yes. Taas kamay. So, it was us very happy during that day na na-click at na-post ka agad. Diba? So, masaya naman tayo. Wala naman nagalit sa ginawa natin. And then, diba, it somehow also created this idea to people na dapat din talagang tumakbo ang isang Mayor Baste Duterte naman. Sa isang higher position. At itong panikwento natin pa, pwede rin ibunggo ng mga subscribers natin kung ano rin yung
sinasabing pahayag ngayon nila Kuya E.B. Galbot sa kanila Ma'am Jo. So, STW Gaming, kumusta ka naman? Na-miss ko yan ha. Oo, Dahil hindi na tayo nagbabasa ng anong Sir, meron? magmayor, MSB, magmayor ka na. Saan? Anong selda? Sabi ni MSB, Sir Marlon, magmayor ka kaya? Selda. Ay, anong bilangguan? Mga sigaron sa loob ng preso, mga mayorin. Ang mayroon ka, wala yan. Huwag naman doon sa ganang sitwasyon. Kailangan ka naman ng tao, Marlon, na sino ba susuporta sa'yo sa filing mo? Ano? Filing na leave of absence, personnel department. Kaysa bayaran nila, gamitin ko na yung mga leave credits. Yung mga leave credits. Meron pa ba? Both. Ayun. Tiny Dancer, are you still friends po ba with... siguro naman. Naman. Wala masamang tinapay po. Wala masamang tinapay. It's just somehow kasi mainit ang mga sitwasyon na I believe merong conscious effort between her and us na hindi na lang muna mag-clash yung mga principles because mother made a decision for herself na hindi naman namin in-influence. At nire-respeto natin. Yes, at nire-respeto natin. Kaya nga kami ay nananahimik. At ang dapat nating pag-ukulan ng ngayon, ng oras, ay kung ano yung ating mga kanya-kanyang laban. So busy siya kung ano ang laban niya. Dapat mas maging busy tayo kung ano ang laban natin. Yes, sabi ni Prosper Cat, sana kayong dalawa support DDS candidates. I think we are headed to that direction. I believe Basta pa lang, sa proseso pa lang talaga nung paano mo mag-assess because wala pa namang final din naman. Kasi sino talaga matagal pa to. Pero definitely, hindi tayo susuporta doon sa mga admin. Definitely. Dahil wala parang... And hindi rin tayo nakakasiguro kung meron ding mag-guest candidate kasi sa nagaling doon sa admin to PDP. Kasi may naririnig ako information. May naririnig ako kaya mahirap ako magsalita ng tapos at nasa proseso pa lamang tayo ng evaluation. Vote straight basta endorse ni Tatay Digong. Huwag i-vote ang line-up ni PBBM. Sabi ni Dionisio Canipas. Yep. Trinidad Tubaon, may libro po pa po ba? Meron pa po, pati po sa Canada. Meron pa. And Australia is still available. The store in Australia will open again on October 9. So hintayin po natin yan. Dahil ang ating tindera ay naka-day off pa. May narigaluhan akong isang abogado di kampanilya na grabing review niya. And nagregalo ko, siya nagtatanong saan siya makakabili para ipatregalo niya. Actually, sa probinsya kanina, Marlon, may inabutan din ako ng libro. Mag-asawa, kaibigan ng aking kapatid. Siyempre, schoolmates din natin. So, nung inabot ko, I was not expecting anything, no? And they don't even know that I vlog. Nung inabot ko, sabi nila, ito yung tumiwalaga. Tapos sabi ko, basahin. Ganun lang. So iba-iba mix yung mga reactions and all. And somehow, yung cocktails of emotions and reactions na nakukuha natin sa Kingmaker book, Marlon, they always end up na mag-reach out ulit and say na ang ganda, ang galing. Maraming salamat for introducing me to this book and all. Yes, and sagot na rin to sa ilang mga nangiintriga dyan na pinagkakapirahan namin yung libro. Hindi personal kaming nagbabayad. Para doon sa mga personal naming kaibigan, ay bibigyan namin. So, hindi rin basta-basta kung nakailang libro na tayo. Ang isang Princess Maui, nag-gift giving sa live niya. Princess Maui. Attorney Nick yata yung binigyan niya. Alam mo ba, nakabalot pa ng fully book na paper bag. Ibig sabihin, pinili din ng isang Princess Maui. Hindi naman yung mga tao niya. Alam mo, yung mga tao may delikadesa. Hindi naman din yan yung mga yung hingi-hingi na lang ba? Yung hingi-hingi para ibigay din sa iba. Nag-incur din naman ng cost sa printing. So, hindi rin naman yan para pangkabuhayan. Oo, may mga ganun comment na pinagkakapirahan para pati yung mga OFW binibentahan pa. Anong gagawin? Hindi naman sa pilitan, di ba? Hindi naman, kung ang newspaper nga, binibenta ng halagang 20 pesos, diba? Ang isang tabloid, di ba? 24 na yata. 24 yata ngayon yung isang box ng Lotto, Marta. Pag tumaya pa. Pag tumaya. Anyway, di ba? Siyempre may makos na kailangan bawiin. Bawi, hindi yung para pagkakitaan. Ang hangad lang mo rito ay maipahayag ang tunay na katotohanan na nangyayari sa kasalukuyan paman. OFW Dubai. Hello po sa inyo, madam. Kailan magkakaroon dito sa Singapore? Malapit na po sa Singapore, ha? Wala pa ba? Wala pa. Sana mapunta rin tayo ng Singapore. Soon. Why not? And ano kaya naging hatol dun sa Singapore? Kaninang umaga merong hahatulan na tumanggap ng cash, isang transportation secretary. Sa taga-Singapore, paki-update po kami. Hindi. Government official siya na tumanggap ng suhol. Bawal ang corruption. Bawal ang corruption. Walang iniwan to sa North Korea na dahil sa palpak na hinatulan din, di ba? Also Japan. Japan. Diba? May surgeon, di ba?
siya na-involve sa ganyan resulted to, fading away. Charot. Tapos, hopefully, yung mga ganyan, sana meron din ganyang hiya sa sarili mga opisyal ng gobyerno natin, Marlon, no? Kaya lang, mga krokodillos talaga. Alam mo, ang isang natatandaan ko lang na nagpakamatay, hindi dahil sa guilty siya, nagpakamatay sa sobrang sama ng loob niya. Yung isang dating AFP Chief of Staff na si General Angelo Reyes. Dahil pinahiya siya, sa puntod ng nanay niya. Dahil grabe yung mga akusasyon sa kanya ng isang Senator Antonio Reyes. Meron lang gustong actually hindi naman niya nile-request. Gusto ko lang pong batiin ng isang magandang umaga si Amon at Tita Jocelyn Tambayan ng SDS New York, Marlon. Sara Duterte Supporters New York Chapter. Hello po. Sana mangyari ng inaasam natin. Marcos ang diktador, hello. Hello, Bem Bem. My pamangkin is asking, Tita, can I borrow your charger after your vlog? Dito sa South Korea, sana may Kingmaker book na rin daw, sabi ni Ermaline. Hopefully, someone reached out to us pala, and then we will let you know if Kingmaker will be available in Korea soon, no? Marlon. Kapag may death penalty para sa mga politiko sa Pilipinas, marami ang bibitay. Tama ka, no, Salantol? Pero ito pa, hindi pa natin natatakit to pa. Noong panahon ni PRRD, nagkaroon ng auditing ng mga performance audit ng bawat mga performance review ng mga judge, fiscal. I don't know kung mabot sa justice, na kung sino-sino yung mga fiscal judge at laging may inilalabas na desisyon pabor sa mga drug syndicate, pabor sa mga drug suspect. Nabigyan ng warning yun, o yung iba natapang ng Duterte administration. Pero ngayon pa, nagbabalik na naman ang bentahan ng kaso sa mga piskalya at hukuman, at nagbabalik uli ang kinatatakutang hoodlums and hoods. Ngayon malungkot pa. And kapag nagkaroon ng bitay, dapat matino yung gobyerno. At may political will na yung political will na yun, political will na itinatupad ng isang Pangulong Rodrigo Duterte 6 years ago. So, Marlon, kung involved ang mga justice or mga justice and judges na yan, mga groups na yan in lobes, Marlon, sino ba ang kakampi ng mamamayang Pilipino? Wala na. Ang gobyerno hindi mo kaibigan. Media, wala na. Ang media, walang pakinaba. Ang Kongreso, namimili na ang gusto lang na, ang talagang pinagtutuunan lang nila ng pansin, na talagang yung giliw na iniimbestiga, ay patungkol sa kasiraan ng pamilya Duterte, pero pag patungkol sa kapakanan ng taong bayan, paniwala sa kanila. Ang mga appointed officials, Marlon, walang pakialam kundi ang mga kanilang bulsa. Sila lang ang bumabangon sa kahirapan ng buhay sa bansa ngayon. Correct. Hindi mo na talaga makasahan na. Malala ang agri-smuggling, malala ang smuggling. Tigit sa lahat, ganito na kalala ang burokrasya. May bagong dagdag buwis na naman. Ito yung digital, di ba? Digital tax, value added tax para sa mga online seller and mga may kinalaman sa online. Pag-uusapan natin yun sa susunod. Separate vlog. Separate vlog. So, we focus today's live dun lang sa ganap sa Davao at yung kay Atty. Vic and kay Mayor Baste. Ano ang cleanest forecast? Kailan magpa-file si Atty. Vic? Filing ka agad, wala pa desisyon. Kailan mag-decide? May forecast. Mag-decide siya, hindi nalalagpas ng 6 na araw pa kailan. Sigurado ako. Basta I'm very sure. Hindi siya abutin na October 9. Pareho tayo. Pero ito seryoso. Seryoso. Mag-PPDP laban ba siya o mag-independent o mag-guest candidate? Okay, wait. When you are guest candidate, it means to say that you are either from another party or you are really an independent candidate. Right? Ang independent candidate ay wala kang isang partido na nasa ulo mo. So, nakahanay ka doon. Wala, di ba? You're an individual. Yes. So, ano? Pero, yes, sa tingin ko kasi, hindi mapupuno ng PDP ang kanilang lineup at kailangan nilang yumakap at kailangan nilang magdagdag ng mga guest candidates. To complete yung lineup. Then, para magmukha ring maayos yung latag ng kanilang kampanya at latag ng kanilang mga campaign rally, higit lalo yung entablado nila sa pangangampanya. So, mag-independent siya o mag-PDP? I think that's the only choice at the moment. PDP or independent? Yes, candidate. The party. PDP.
Yes, candidate siya ng PDP. Pero ano siya, independent. Hindi pa natin alam. Ayaw ko pa sagutin. Sige na nga, ganyan na rin sagot. Yan ang tinatawag na campaign. Pero babat ganito sagot natin, nag-desisyon na ba? Naratakbo, hindi pa nga. Pinangungunahan naman natin. Hindi ko sure dyan. Oo, Desisyon na ba? Hindi, wala pa eh. Wala pa eh. Kailan kayo pinag-usap? Wala pa eh. Wala pa eh. Ay, boss, bayan na yung 3 libro. Ayaw ka na naman. Kala mo na. 5 libro pala yung binayaran ko. Di ba? Tatlo lang. Pawilin mo. 3 lang po. Kasi tatlo lang yung order mo. Tatlo lang namin niregaluhan natin. May 2 tayong niregaluhan sa Davao na mga matitikas din. And meron tayong niregaluhan dito. Ayun ang may sinasabi si Crypto Space. October 6, mag-endorse na po ng mga kandidato si PRRD at si DP Sara. Uy, talaga. We'll see. Kailan yung October 6? Si DP daw si Vic, si Atty. Vic dahil kay Mayor Baste. Well, Mayor Baste is the Vice Mayor. Sige nga, maganda ka tayo. Vice President. Vice President. Vice President of DP. How much po yung book? Punta po tayo sa www. And may mga hardbound na libro. Yes, yung mga naghahanap. Oo. Miss Pam, saan po sa Paris kanino po pwedeng mag-avail ng book? Nakapin po yan sa natin sa page po natin na Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Pero ang ganda nito kung magkasama ang isang Congressman Marcoleta at saka Tony D. Rodriguez. PDP has expressed their support already for Congressman Marcoleta. Wow. I believe also we heard na naglabas din ng expression of support ng KOJC for Congressman Marcoleta. Wow. Yes. Nice. Sana pag nagkaroon tayo sa ganyan direction. Well, we all know that Cong Marcoleta will have the backing of his religious group na INC. Nire-respeto yung command vote nila. So siguro, na yan? Guaranteed na siya of 5 million votes kung makakali, no? More or less, no? Pagka ganyan. Sana kung makapag-decision din ng isang Atty. Vic Rodriguez ay magkaroon po ba ng pagninilay-nilay sa ating mga isip at ating puso ang bawat, ang bawat Pilipino. Not necessarily as a group. Ang bawat Pilipino, i-consider natin na this time around ay boboto tayo ng mga tamang taong bago, taong may alam, matalino, at lalong-lalo na yung matapang para sa kapwa. At ibalik natin sa matatalino at karapat-dapat yung Senado at Kongreso. Yes. Hindi yung dahil nandyan sila, dahil popular sila, at kakilig-kilig sila. Nakasalalay na po rito yung kinabukasan ng ating bansa, at nakasalalay na po rito yung tunay na hinahanap natin pagbabago. At awareness ng diskontento natin, Marlon, na dapat ang ayuda ay isang pansamantalang tugon or tulong na hindi dapat natin pangkapitan as long term. Ibigay po natin na hindi tayo satisfied or kontento na sa mga ganyang bagay. At ibalik po natin ang kirot sa ating mga puso sa usaping korupsyon. Na habang naririnig natin na winawaldas nila at kinakamkam ang pera ng bayan, dapat magkaroon ito ng kurot sa ating tip at isip. No? Yep. Magandang pag-usapan yan sa next vlog natin. Sa next vlog naging content ko kagabi, napura. Pero magandang pag-usapan kasi merong napakalaking pondo para sa ayuda program. Tapos kinaltasan naman ng pondo ang ating state universities and colleges. Yun ang malungkot. And dahil dyan, magbabalik tayo? I think hindi naman tayo pinapayagan magbalik kasi nakita ko ang phone mo, red na ang battery. Ang isa kong phone, 19% na lang. Maganda lang tayo. Ang isa kong phone, 28%. Okay. Unless gusto mo dyan sa isang phone. Pwede naman. Try natin. Yes. Bumabawi kami sa mga araw na nawala. Meron pa kami isang topic. In probably another 10 minutes na 15 minutes or 15 minutes na discussion, magla-live po kami ulit. Maraming salamat po. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito po tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. So,